Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 2. Siguro dahil napagtanto niya na mali ang first impression niya rito kahapon. Ang sabi niya ay hindi ito ganun kagwapo. I am wrong. Ayaw mo umungka sa akin? Tanong ni Max. Bagamat seryoso ang mukha, ay bahagyang nakataas ang sulok ng labi na para bang na-amuse. Naku, hindi naman sa ganon, kaya lang, gagad ni Max. Natatakot kang machismis sa akin? No, hindi. Agad na sagot ni Diana. Sa defensive na tono, tumigil siya sa paghakbang. Tumigil na rin ang mabagal na andar ng motor ng lalaki. Siyempre nga naman, makikita ng mga taga San Mateo na nakaangkas ka sa akin. Magkapit bahay pa tayo. Hindi malayo na pag-usapan tayo. Oh please, hindi man lang yan pumapasok sa isip ko. Hindi na niya naituloy ang sasabihin ng mapansing nakangiti si Max. Obvious na biro lamang ang mga sinabi nito. That smile soft his face. Tila nag-transform sa pagiging boyes ang itsura dahil sa ngiting yun. Hindi lamang ang mga labi ni Max ang nakangiti, kundi maging ang mga mata na bahagyang naniningkit pero hindi maikakaila ang tila mumunting ilaw na nagkikislapan. And that was when she realized that Max possessed the so-called killer smile. Hindi na awat ni Diana ang kanyang sarili. Bahagya itong tinaasa ng kilay. Kahapon lamang ay arogante ang dating at pakikitungo ni Max sa kanya. Pagkatapos ngayon ay magbibiro na para bang magkaibigan na sila. Naging maganda ba ang tulong nito? Pero dahil ang sabi ng mga taga roon ay natural na masyadong masayahin si Max. Baka naman sadyang masama lang ang mood nito kahapon pagkatapos ay nahuli pa na may trespasser sa lupain nito. Okay lang ako. Salamat na rin sa offer mo, sabi ni Diana bago itinuloy ang paglalakad. I insist, paghabol ni Max. Sa gulat niya ay mabilis na iniharang ng lalaki ang motor sa daan. Tanggapin mo na ang tulong ko, Diana. Nakaramdam siya ng inis. Bakit ba ipinagpipilitan nito ang gusto? Pwede, or else pareho tayong hindi makakaalis dito. Magpapatintero tayo rito sa daan, putol ni Max sa protesta niya. Sumulyap ito sa suot na wristwatch. Maya-maya lang ay nagsisiuwian na ang mga magsasaka, mga estudyante, at iba pang taga San Mateo. Kaya kong gumawa ng eksena rito. Pag nagkataon, para silang nanunood ng shooting ng pelikula na tayo ang mga bida. Nginisihan siya nito. Napahumindig si Diana. It's so gentleman of you to offer you help. I appreciate that. Pero hindi mo ba alam na napaka ungentlemanly kung ipagpipilitan mo ang gusto mo? Paraanin mo na ako. Bumaba ng motorsiklo si Max at in-stand ang motor. Kapag kakunwan ay napuroon, he folded his arm across his chest. Bahagya nang nagpout ang mga labi nito na tila nag-iisip. Bakit? Anong bakit? Naguguluhan niyang tanong. Bakit ayaw mong tanggapin ang tulong ko? Hindi naman ako hihingi ng kapalit eh. Hindi rin ako hihingi ng bayad, nakangisi nitong sabi. Tila hindi umubra ang pagsusuplada niya sa lalaki. Hindi ito tumitiklop katulad ng iba. Dahil kaya ko naman ang sarili ko eh. Bakit ko pa iaasa sa iba ang isang bagay na kaya ko namang gawin? I can manage, okay? Nandidilat ang mga matang sabi ni Diana. Pakiramdam niya ay ma-high blood na. Why he was acting like that? Mabait di umano si Max.
Pero mukhang nalimutang banggitin na mga kabarangay na adelentado rin ang lalaki. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Si Max ay matamang nakatingin sa kanya. Tila isang psychologist na pinag-aaralan ang kanyang ikinikilos. And she hated it. Naging malikot ang kanyang mga mata. "Marunong ka magpatakbo ng motor?" tanong ni Max. Wala na ang tila ngisi ng panunukso sa mga labi. Sa halip ay rumihistro sa mga mata ang pag-aalala at emosyong hindi niya mapangalanan. Bakit naman siya mag-aalala sa akin? Yet, that emotion seemed to touch her heart. Hindi na niya maalala kung kailan ba siya huling nakaramdam ng ganon. Natagpuan ni Diana ang sarili na tumatango. Mukhang hindi siya mananalo kay Max. His lip curled into a soft smile. "Good. Dahil ayaw mong umangka sa akin, mas okay siguro kung ikaw na ang gumamit nitong motor ko. Ako na magdadala ng bike mo pa uwi." "Inaabala mo pa ang sarili mo," parungit niya na hindi naman pinatulan ni Max. May kinuha si Mac na saktong nakatupi sa compartment ng motor. Inilagay nito roon ang lahat ng kanyang pinamili at saka itinali sa likod ng motor. Napansin ni Diana na sigurado ang bawat kilos ng lalaki. Naroon ang otoridad. Humalikip-kip siya. "Nakakahiya naman sa'yo. Ikaw pa ang napeperwisyo." Muli ay parungit niya. Mac shrugged kapag kakunwan ay kinuha nito sa kanya ang bike. Dahil nakahawak pa siya sa handle ng bike, ay bahagyang pumatong sa kanyang kamay, ang kamay nito. She was rattled. Kakaiba ang init ng kamay ni Max. Nagdulot yon ng sensasyon na nanunulay sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Si Max pa lamang ang lalaking nagdulot sa kanya ng damdaming iyon pagkatapos na mabigo. Ito ang unang lalaking pumasok sa kanyang sistema. Kahit ayaw niya, he was giving her strength thought. Iwinaksi ni Diana ang isiping yun bago disimuladong binitawan ang bike. Naging mabilis ang pagsakay niya sa motorsiklo. Naroon naman na suksukan ng susi. "Ihahatid ko na lamang sa bahay mo itong motor mo." "Hindi. Huwag ka na mag-abala pa. Dadaanan ko na lamang yan mamayang pag-uwi ko." "Sige, ikaw ang bahala. Ginusto mo yan eh." Dahil nakamotorsiklo, ay mas mabilis na nakarating sa bahay si Diana. Pinag-iisipan niya kung dapat ba niyang ipaghanda ng merienda si Max bilang pasasalamat sa tulong na ipinag-iitan nito. Nasa dibdib pa rin kasi niya ang munting inis para sa lalaki. She fresh up afterward. Nasa loob siya ng bahay nang marinig ang pagtawag ni Max. Kinalma niya ang sarili bago lumabas. "Hi, heto na ang bike mo." Salamat." Natigilan si Diana nang makita ang gulong ng bike. "Bakit bago na ang gulong niyan? Hindi pa naman kalayuan sa bayan, so dinala ko na roon para sana mapavulcanize. Kaya lang, hindi na pala madadaan sa vulcanize dahil pumutok na daw yung interior. Nagdesisyon na ako, napalitan na ng gulong. Ay hindi mo masamain at isipin na pinangungunahan kita sa pagdidesisyon. Magkano ang bili mo sa gulong? Irerepan ko na lamang." "Huwag mo nang alalahanin. I insist." Putol ni Diana at nagawa pang gayahin ang tono ng lalaki kanina. "Babayaran kita sa nagastos mo." Napamata si Max sa kanya. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay. "Salamat lang ay okay na. Pero kung gusto mo talagang makabayad," hinagod siya nito ng tingin. There was desire lurking in those eyes. Bumalik sa kanyang mukha ang paningin nito. Pagkunwan ay ngumisi. "Pumunta ka sa bahay ko mamayang gabi. 6:00. Nanlaki ang mga mata ni Diana. Gusto niyang magtanong o komprontahin si Max, pero hindi niya mahagilap ang kanyang tinig. "Sa gagawin natin mamayang gabi, hindi lang gulong ang mababayaran mo. Mababayaran mo na rin pati ang pagtetrespass sa lupain ko."
I badly need your service tonight, sweetheart. Bumuka ang mga labi ni Diana sa pagkakainsulto. Hindi niya mapaniwalaan ang mga narinig mula sa lalaki. Bago pa mapigilan ang sarili, ay tumaas na ang kanyang kamay para sampalin ito. Subalit mabilis ang reflex ni Max. Nahawakan ang kanyang kamay. And before she knew it, nahapit na siya ng lalaki palapit sa katawan nito. For a moment, she was lost. Naapektuhan siya sa pagdidikit ng kanilang mga katawan at tila spark na nilikha niyon. Para bang ginigising ng spark ang kanyang dugo. Tumambol ng malakas ang kanyang dibdib. Nagsalubong ang kanilang mga mata. True to her first impression, Max's eyes was powerful. May kakaibang kapangyarihan na tila kayang higupin ang kanyang pagkatao at kayang basahin anuman ang nilalaman ng kanyang isipan. Sinikap ni Diana na umiwas ng tingin bago pa tuluyang mahulog sa kapangyarihang yon. Bitiwan mo nga ako, Max! Utos niya sa pilit na pinatatatag na boses. Bibitiwan kita kung sasabihin mo na pupunta ka sa bahay mamayang 6:00. Bakit ako pupunta? Nahigit niya ang hininga nang lalo pa siyang hapitin ni Max. Ang galit na nadarama ay natabunan sa pag-ataranta at pagkailang sa pagkakalapit ng kanilang mga katawan. All right. Inilapit ni Max ang mukha sa kanya. All right what? She gaps. Pumasok sa kanyang ilong ang hininga ng binata. It was warm and sweet. Tila ginigising ang kakaibang longing sa kanyang dibdib. Kung hindi niya mapigilan ang sarili, ay kusa na lamang liliyad ang kanyang katawan. All right. Sige, pupunta ako. Pagsuko ni Diana, bago pa traidorin ng katawan. Binitawan siya ni Max. Sumakay na ito sa motorsiklo. Kinagat niya ang hintuturo bago tumalikod. Pero agad din siyang humarap. Max? Tawag niya. Humarap naman ang binata and gave her a smug grin. Kung ano naman ang binabalak mo. Kung ano man. Basta binabalaan kita. Sa kanyang pagkakagulat, ay kinindatan lang siya ng binata. Ano bang gagawin ko? Kanina pa paulit-ulit na tinatanong ni Diana ang sarili habang paruot parito sa paglalakad at kagat-kagat ang hintuturo. Pasalampak na naupo siya sa sopa at pumikit. Sa gagawin natin mamayang gabi, hindi lang ang gulong ang mababayaran mo. Mababayaran mo na rin pati ang pagtitrespass sa lupain ko. I badly need your service tonight, sweetheart. Ibang pumapasok sa kanyang isip. Babae siya at lalaki si Max. Kung sakali, ay sila lamang ang nasa malawak na lupain. Burusko si Max. At kanina, bagamat natataranta, hindi rin naman nakaligtas sa kanya ang mga mata ni Max. There was yearning in those eyes. And the way he held her was rather provocative. Ipinilig-pilig ni Diana ang ulo. Sinulyapan niya ang suot na relo. 5:30. Kung pwede lang ay patigilin ang oras ay ginawa na niya. Tumayo siya at dahan-dahang hinawi ang kurtina sa living room at tila may kinatatakutan na sumilip. 5 metro mula sa bintana ay ang mga hilera ng puno na nagsisilbing boundary ng kanilang mga property. Mula naman sa hangganan na yon ay may ilang metro din ang layo ng bahay ni Max. Gayunpaman ay tanaw pa rin niya ang bahay. Papadilim na at bukas na ang ilaw sa solar ng bahay ni Max. No, manigas ang lalaking yun doon. Hindi ako pupunta roon. Pag pumunta ako, para ko na rin isinubo sa kapahamakan ng sarili ko. No. Matigas niyang wika bago sinara ang mga bintana at pinto. Siniguro niya na nakadouble lock bago nagkulong sa silid. Oh my God! Paano kung puntahan ako rito ng lalaking yon?
Naprapraning na sambit ni Diana. Pakiramdam niya ay magkakaroon siya ng nervous breakdown dahil sa takot. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang pepper spray at taser. Hindi pa niya lubusang kilala si Max. Hindi niya alam kung ano ang kaya nitong gawin. Isa pa, sundalo ito. Malakas at may sandata. Ano ang kanyang magiging laban? Pero Diana, sa loob ng 2 taon na pananatili mo sa San Mateo, ay wala kang ibang narinig kundi puro magagandang salita patungkol kay Max. Kaya nga, na-curious ka rin na makilala siya, hindi ba? Bulong ng kanyang isip. Muntik na siyang mapatili nang makarinig ng katok. Diana? Diana? Nariyan ka ba? Nakahinga siya ng maluwag. Nang boses ni Moira ang marinig, anak ito ng kapitan at kaibigan na rin niya. Madalas din niyang naririnig kay Moira ang pangalan ni Max, bagamat may kasintahan na ito. Si Milan ang isa raw sa pinakamalapit na kaibigan ni Max. Diana? Napabilis ang paglabas niya sa pinto. Narito ako! Pasigaw na tugon niya. Kahit chikahin niya, magdamag, baing ito. Magkaroon lang siya ng kasama o kaya ay siya na lamang ang sasama sa bahay ng kaibigan. Hi! Bati niya nang mapagbuksan ito. Moira looked puzzled. Bakit saradong-sarado na ang bahay mo nang ganito kaaga? Teka, parang namumutla ka ha. What? May aswang daw ba na gumagala? Pagbibiro nito. Bala ko kasing matulog na ng maagaw eh. Kumunot ang noon ng kaibigan. Pero ang sabi ni Max, nakausap ka na raw niya at pumahig ka na raw. Na ano? Max? Oo, si Max. Yung ikinikwento ko sa'yo, I believe nagkakilala na kayo. Actually, kaya ako narito dahil sabi niya, daanan raw kita. At sabay na tayong pumunta sa bahay niya. Naroon na rin si Milan. Isasuggest ko nga sana kay Max na isama ka namin sa activity mamaya eh. Nasabihan ka na nga raw niya. Tumikim si Diana. Ano bang gagawin natin doon? Sinabihan ka ni Max na pumunta roon pero hindi ba niya sinabi sa iyo kung anong eksakto ang gagawin natin? Hindi eh. Sabi lang niya nahagat niya ang ibabang labi. What? Anong sinabi sa iyo ni Max? Lumapit pa si Moira, her eyes full of curiosity. Sabi kasi niya, kailangan niya ng serbisyo ko ngayong gabi. Nawala ang pagkunot ng noo ni Moira. Napalitan na nag-iintrigang tingin at ngiti. Maya-maya ay napahalakak na. Kailangan daw niya ng serbisyo mo ngayong gabi? Ano ba yan? Lumalakas ang halakak nito. No wonder. Kaya maaga ka nagsara at naglock ng bahay? Oh my God! Ang lalaking yun talaga. Kung sa bagay, kailangan nga talaga niya ng serbisyo mo. Maluha-luha na si Moira sa pagtawa. Nang mapansin ng kaibigan na nakamata lamang siya ay tumigil na ito sa pagtawa. Sorry, tumikim ito. Pilit na pinipigilan ng sarili sa pagtawa. But Moira's laughter was just uncontrollable. Moira, nakasimangot na saway niya. Sorry uli. Trust me, Diana. Hindi ka mapapahamak. Makakasama mo kami roon ni Milan. Kung ano man ang gagawin natin. I assure you, it's wholesome. Ano, sama ka na? Sige. Buisit na Max na yon. Mukhang pinagkakatuwaan talaga ako. Bigyan ba naman ako ng ibang impresyon na gagawin namin sa bahay niya? Ko! At dito na po nagtatapos ang chapter 2 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.